telling you now why I trust her. This pattern of violence na sinasabi nila is a pattern of leadership. Sinapak niya yung sheriff. Pinagtatanggol niya yung mga kababayang ide-demolish walang titirahan. Humingi lang siya. Mayor naman siya. Pwede siyang order ng tent, gastusan ng city government, o ilagay siya sila sa isang lugar, o i-relocate sila, etc. May solusyon yun. Biglang dumating yun eh. So solusyonan yun. 2 oras lang hiningi niya for her to react. Pwede pa nga isang araw eh. Pwede pa yan. Insisting itong magde-demolish. Sinapak niya. Tama. Tama yun. You will find yourselves, mga kababayan, lalo na kayo na may gustong maging mayor o gustong maging leader. There are times when you have to do things not according to the book, not according to what is legal or not. Sometimes the legality is being challenged, is being tainted by the interpretation of people. What makes the law weak is the weak interpretation of people. That's why, remember always, yung batas ginawa yan para sa taong bayan. So that there is law and order, so walang inaagarbyado. In that case alone, legal yung pag-demolish. Why? Meron may-ari ng lupa, nag-squat yung mga tao, gustong i-demolish. Okay. Ikaw may-ari ka ng lupa, hindi ka ba pwedeng pakiusapan? Tang-inahayop ka. Mayaman ka naman, nakatira ka, i-demolish yung tao. Kausapin mo yung mayor. Kausapin mo, hindi, sheriff, ginagamit yung batas, the same thing that this government is doing now. Ginagamit ang batas para masunod nila yung gusto nila. Ayun, Inday Sara was there, right smack in the middle of it. Hindi ka nga, sinapak niya, namagayang kamay niya. That is not a pattern of violence. That's a pattern of leadership, good governance. Yun yung tao na hindi ka pababayaan. Dapat lawyer ako, no? dapat, Your Honor! Objection, Your Honor. This is not a pattern of violence. This is a pattern of leadership. O, di ba? Oh, dapat nga, no? Galing sa langit yan, mga kababayan. It's a pattern of leadership, actually. Yung nangyari yung kay Laika, love you, yung nangyari kay Laika Lopez, Attorney Laika Lopez, kinulong. The pattern of leadership na naman, hindi pattern of violence. Na-imagine, pagutin yung ulo mo, gago ka. Ni-imagine na bakit masama. Ikaw ba, di ka nag-imagine ng masama? Di ka ba nag-imagine ng mga sex na yan? Okay, whatever. Na may pinatay ka, may sinakal ka, nananaginip ka. Sa init ng ulo mo. But doing so, yung ginagawa ni Inday, she was standing up for Laika. She was standing up for her people sa DepEd. Kasi kinulong eh. Even at the risk of her being vice president. So this is a person, Your Honor, this is a person na nakikita mo, he's a better leader than the president or anyone else, na she would go about defending her people even at the risk of her own position. That's the kind of leader that I want. 57%. And a lot of Filipinos appreciate that. A vice president na sinasabi na iba, walang ginagawa. Putragis, may bagyo, nandoon siya. May na-earthquake, nandoon siya. Governate siya, nilamok siya. Pahit-pahit ka ng Bix na nilamok daw eh. Wala daw walang kuryente eh. Tapos malamok daw yung tinirahan. That's the pattern of Inday Sara. Not violence. Mga kababayan, Your Honors. Hindi, it's not a pattern of violence.
let me rectify what you are all thinking sa prosecution and probably some of the judges. It is a pattern of good leadership, the right leadership. Given our country, a poor country, given a lot of Filipinos suffering, given the things that happens here, yung injustice, yung batas ginagamit ng mayayaman laban sa mahihirap. Laging ganon. Pagka mahirap ka, timbog ka. 1,000 na kawin mo, timbog ka, tanggal ka trabaho. Ito putangin ng mga presidente down the line, putangin na, baga-bagahe, mali-maleta ninanakaw, nintek, trilyon na inabot. Wala pa rin kaso. 1,000 na kawin mo, tanggal ka sa trabaho. You see the injustice? And they use laws of the land na dapat protektahan tayong lahat. And here we are, the imbalance. It's a good thing there is a lady there standing up for the Filipino people. And this is the person you want impeached. Shame on you, Filipinos who believe that she should be impeached. Shame on you. Shame on us who believe that Inday Sara is a weak leader. Shame on us, Filipinos who believe that she cannot lead the country. I am stating right now, Inday Sara, impeach her or not impeach her, she is the only one who is capable of bringing this country forward. Not anyone else, not a general, not an ex-politician, not a current politician, Inday Sara. Because maraming salamat sa prosecution, Your Honors, maraming salamat sa prosecution. Now I understand the nature of an Inday Sara, the character. It is not a pattern of violence. Duterte, kahit sino pang Duterte yan. It is a pattern of good governance. It is a pattern of leadership resulting from a Duterte. And I would really support an Inday presidency. Hindi ako sipsep. Nakikita ko siya lang ang pwede. Hindi pwede yung ibang senators, hindi pwede. Wala, malayo eh. Sa standard ko sa leadership, meron naman akong sigurong say sa leadership, mga MUP. No? Tayo naman, mga leaders naman tayo, no? Sino gagawin mo dyan? Hindi naman pwede mga military, no? Hindi pwede. Ang nakikita ko talaga, nandun siya, pagkakailangan siya ng taong bayan. Mahal siya ng taong bayan. May karisma siya sa taong bayan. Paglalaban niya, hindi niya kakilalang mga tao, constituents niya. That's good enough for me. Tao niya, pinaglalaban niya. Si Laika. Itong mga Pilipino na hindi niya kakilala, sinabi niya. At the risk of her position and effort, pati yung budget niya. Sinalis ng Congress yung budget niya, di ba? Puta na, sinabi niya, 2 lang naman may hawak ng pera ng Pilipinas eh. Imagine, buong tapang niya. That is a pattern of character, leadership, a pattern of somebody good. And as far as I know, sa standard ng langit, matakot kayo sa langit. You want to bring her down? No, God will bring you down. Either siya mismo or through the Filipino people, God will take you all down. Yun yung sa akin. Yun ang paniwala ko. She will prevail. Kahit tapusin tong impeachment na to o hindi matapos tong impeachment na to, kahit subukan yung patayin yan, hindi nyo mapapatayan. Because God will send all the angels in heaven to protect her. Tandaan nyo,
Walang makakatalo sa kapangyarihan ng Almighty. Kay Muslim ka, kay ikaw ay Kristiyano o INC, Almighty God is in control of everything. And when God says, nothing will happen to her, lahat ng anghel niya, nothing will happen to her. Puta na, malasing ka. Nothing will happen to her. Bantayan niyo yan. Bantay sarado. Kaya nga, I still believe na Digong, makauwi ka. Makauwi ka. Still believe na matatapos to this year. Because okay na yon, 2 taon, and then 6 years and 8 years of an Inday Sara. Kung ayaw ninyo ka sa kanya, huwag niyo iboto sa 2028. But this is a democracy. Lamang na lamang yung 57%, tataas pa yan. Because may makikinig sa akin, like, share, and subscribe. It is not a pattern of violence. Remember, not a pattern of violence. Yung sinasabi ng prosecution. Huwag kayo magpapadala sa prosecution. Your Honors, it is a pattern of leadership. A pattern of good character. Someone who knows what is right and wrong. Right or wrong. Moral and immoral. That is the kind of leader that we want. I rest my case. I rest my case, mga kababayan. Okay. Thank you sa mga nanonood. Isang oras kalahati na. Thank you sa mga nanonood. Like, share, subscribe. Virgilio Reyes. Hi. Jerry Maulion. Good night, Supreme, and to all viewers to please like, subscribe, and share. Maraming salamat. Sorry, ito sana. Huwag kayong magpupuyat. Panoorin nyo na lang kinabukasan. Huwag kayong nagpupuyat. Pwede nyo nang panoorin ako ulit, no? Rick Chen. Maraming salamat doon sa mga nanonood at sa 500 na nanonood. Maraming salamat. Interior, Brew Logic, hi. Stingray, magandang gabi. Oh, bakit nawala ka ng ano? Nag-iba sila. Okay. Stingray, hi. Oh, tinga. Anong nangyari? Okay. Nag-iba yung ano yung format nag-iba. Good morning from Baltimore, MD. Okay, magandang gabi sa taga Baltimore. Okay. Virgilio Reyes, good evening. Maraming salamat. Mayor Chino, magandang gabi, Mayor Chino. Good evening, Cap. Important info, the Bangag Seba Plan B. If they can't impeach BP Sara, they are actively seeking a warrant from the ICC to permanently remove her. Wala yan. Wala. Revolusyon ng bagsak niyan. Sinasabi ko na nga, mahirap mong kalabanin yung 57%. Civil war ang bagsak niya o kaya secession ng Mindanao. Mahirap ang swerte kayo nga, swerte tayo. Swerte ng gobyerno, hindi pa tumatayo Inday Sara. Pagka tumayo Inday Sara, tapos yan talaga. Aragon. Boy Aragon. Hi, si Rani Nico Saday. Alan de la Cruz. Sir, it's good. Mrs. and I are still here to support. Maraming salamat, Alan de la Cruz. Magandang gabi sa inyo. Ng asawa mo, magandang salamat sa inyo. Maraming salamat. May you live long. Maraming salamat kayo rin. We are with you in your fight. Maraming salamat sa inyo. At sa lahat ng sumusuporta, maraming salamat. Isang lang to, isang hudyat lang to. Kami nga naghahanda Naghahanda kami. Para pagka hudyat. Ngayon kung sakasakali na yung INC rally, ewan ko, hindi ko alam kung anong plano no? Hindi ko alam. Kasi meron kaming internal na mga ano tawag doon? Assessment, no? Assessment. Na sa amin lang pwedeng sabihin no? Kasi baka may mga magdamdam. May mga assessment kami. So ang sa akin kasi, what is the end game? What is the end game? What is the end result that we want to happen? You want to happen. Now, if it's just rally, tayo doon, then, mag-rally kayo. Okay lang. Kasi sa akin, and given yung kami na we don't have really financial support kami on our own, kanya-kanya kaming
we want to conserve our resources na one time, big time na lang. Kung kayo, makakalabas kayo, fine, lumabas kayo kung gusto niyo sumuporta. Pero walang anuhan, walang sitahan. Ba't wala ka doon? Yung ganun ba? Hindi kayo tunay na Pilipino. Walang ganunan. Kasi hindi lahat ng Pilipino makakalabas. Not all 120 million Filipinos can come out. Yung mga Pilipinong kaya. Yung mga Pilipinong may suporta. Yan, makalabas sila. Pero kaya nga kami, ang tanong namin, yan na ba yung tipong one time, big time? Yan na ba yung tipong tapusan na, wala nang uwian? Yan na ba yun? Oh, alam ba yun talaga yung plano? Ano ba talaga yung plano? Pero pagka minsan kasi may salita, walang sisigaw ng BBM resign, mahirap yun eh. Kaya ako nga gusto ko, Marcos, terminated ka, tarantado. Terminated ka na nga eh. Sa akin nga gusto ko, mag-sworn in na kagad eh, para wala nang ano eh. Kung ayaw ninyo, hatiin na lang natin Pilipinas. Sige, diyan kayo. 43%, negative 27. Wala sasama kay BBM, ha? Minus 27. Sino yun? 27%. 6 feet below the ground, sasama sa kanya. Minus 27%. Para yung mga nasa libingan ng bayani, tatay niya, sasama sa kanya. So, para yung mga negative eh. Doon ako sa positive na 57%. As I have explained, and the explanation did not come from me, no? It came from heaven. As I was speaking, pumasok yon, and I saw the light na, tama. It's not a pattern of violence. It is a pattern of good governance. It's a pattern of good moral character. A pattern of being a true Filipino. Paglalaban mo kapwa Pilipino mo. Yung constituents mo, yung tao mo, paglalaban mo, katwiran, no? Sasacrifice mo yung sarili mo. No? She's under ng prosecution. Tinitira siya. Ini-impeach siya. Dahil doon sa sinasabing pattern of violence, papapatayin niya yung presidente. Conditional yon, taken out of context. Kung pinatay siya. Sino may pattern of violence? Di ba presidente rin? Mag-cite ka ng isang pattern of violence, tapos yung presidente, hindi nyo say. Ba't hindi nyo napatunayan na meron bang totoong threat sa buhay ng vice president? O di pares lang sila. Nagtakutan. Sino nag-initiate ng threat, may threat na may patayan, di ba? Ang kaganda doon, effective yung sinabi niya eh. Buhay pa siya hanggang ngayon eh. Nimpi siya. Dahil doon, grave threats. Grave threats. Tapos magsasite sila ng history na nanumtok siya ng sheriff. Taken out of context na naman. Mga kababayan, sana malinaw yung pagkakasabi ko. What I see is not a pattern of violence but more of a pattern of good leadership. Pagka siya ang presidente, yan ang leader natin at pinaglaban natin yan. Hindi tayo mamimiligro, hindi tayo mapapama kasi kitang-kita sa history niyan, ng ali na yan, pinaglalaban niya. Pinaglalaban niya. Hindi niya kilala, pinaglaban niya. Nabaha o nalindol, nandoon siya. Hindi niya kilala. She doesn't have to be there, but she's there. Pinaglalaban niya. Kahit lamukin siya, kahit matulog siya, kahit hindi siya ready, nandoon siya, pinaglalaban niya. And there are many more. Tama nga, pinaglalaban niya. Kaya maraming salamat, Madam BP Inday Sara. Huwag kang masisiraan ng loob, huwag kang matatakot, huwag kang dasal ka lang, kakampi mo ang langit, kakampi mo kami. Kakampi mo kami. We will not move heaven and earth. We will not move heaven and earth. Bala ng langit doon. But we will move the people. We will inspire each other. Because right now, alam na namin na ipaglalaban mo taong bayan. Malinaw. Paglalaban mo taong bayan.
Sinabi mo nga eh, ninanakawan kami eh. Sinabi mo eh. Inalo ka ng pera, inalo ka na merong karingkat. No. Hindi mo tinanggap kasi alam mo mali eh. Kaya nga, alam namin. Kaya karapat-dapat ka talaga. At alam namin na pagka kunyaring ikaw ay nandyan, susuportahan ka namin, mag-whole of nation approach ka, gagamitin namin lahat ng pwede namin may tulong sa inyo to make sure that the government under your leadership, the Philippines under your leadership will really move forward, leaps and bounds. Kanina lang pinag-usapan namin yung yung future ng bansa, yung master plan ng bansa. Ang sarap yun yung unang-una, Madam President. Master plan. Vision para sa bansa. Vision. Well, ang maganda dyan, anything under the sun, pwede. Walang limit ang vision. Kung anong gusto mo. Kaya, kung anong ginagawa sa New Zealand, sa Finland, Denmark, Sweden, Switzerland, Singapore, lahat ng bansa, US, Canada, Japan, pagsama-samahin mo, i-visualize mo anong gusto mo. Kanina, umabot pa kami sa tren eh. Konektado buong Pilipinas. Konektado buong Pilipinas. Yung maikot mo buong Pilipinas, bullet train. Tapos pinag-usapan din namin kanina, yung ang galing to si General SF. Magaling si General SF. Talino yan eh. I hope he lands a government position someday, no? Yung pinag-usapan namin yung not only yung mass transport, no? Pati yung commodity transport, product transport. Luzon to Mindanao. Bato mo yung, meron kong ganun ba? Parang loop. Bato mo yung produkto ng galing Mindanao, diretso Luzon, sa mga markets. And then, nandun na yung hanep. Putragis. That will bring down the cost. The cost sa consumer. Isipin mo yung sibuyas mo galing kung saan. Yung durian galing sa Mindanao o kaya rambutan, etc. Pupukol mo sa o kaya yung dito, yung mga produkto dito sa Luzon, yung gulay kunyari, ipupukol mo yan dito sa Mindanao. Kung saan may kulang. Pati yung mga bigas, etc. Hanep, i-connecta natin yung buong Pilipinas. All main islands, all regions. Puncha na. Tapos pinag-usapan namin na I was saying na kung may mga ganyan mga infra tapos merong may timeline, presidente. May plano, it's into law, nasa konstitusyon natin, hindi nyo pwedeng baguhin, basta-basta, without the ratification ng taong bayan, without the amendment, no? Na ilalagay natin sa batas natin, pak, tapos may plano. Bawat presidente, meron siyang patutupad na, kunyari, yung 6-year term niya, yun yung 6-year na, boom, another president, boom, may progress talaga yon. Tapos noon sabi ko, magkaroon tayo ng infrastructure na pondo ba? Binibuild up mo, alam mo, meron kang infra na gagawin na after 6 years, after Inday Sara, yung susunod na presidente, kung sino ka man, may 6 years ka, magagawa ka kunwari ng whatever, no? Popondohan na. Meron ng tinatabing pondo. Galing nandito. Tapos, enough, kasi alam na natin yung plano, alam natin yung costing, may movable, pa yan, kasi by yung cost of money, time value of money, no? Tumataas yung, yung project cost, no? Let's say 20% ang tinataas, so para hindi ka magkakaroon ng short, no? Hindi yung overrun yung So, nag-a-adjust yun, and then meron tayong pondo. Infra. Pak, pucha, hanip yun. So, there will come a time, lahat yun masatisfy, and then, in 12 years time, siguro may nagawa na tayo. So, yung kay Inday Sara na gagawin is yung critical, yung first 6 years. I-lay down yung groundwork, pak. Hindi kaya ng Marcos yan. Bangag nga yung utak wala na, bulok na yung utak nun. Ganun yung, walnut na lang yung size ng utak ni Marcos. Hindi niya kaya yan. Peke pa yata yun nandyan. Nako.
Yun yung ano, magawa yan. We don't care na if we don't have any position in government, we don't care. We can contribute sa concepts, ideas, etc. Hanep eh. Ganda nun. Pagka nagawa mo yun eh, kasi sasatisfy mo yung mass transport, pati turista, etc., etc., tao. Tapos nun, bawat region, nandun na yung ano, key industry, bawat region. Hindi ka na kinakailangan lumuwas pa ng Makati, Manila, magtrabaho ka. Hindi. Doon sa mismong probinsya mo, trabaho ka. Nandun lahat, pati yung mga instant na bahay, na foldable, yung ano ba, yung kung may pwede kang gumawa ng sandamakal na bahay in a given year. Kasi ano siya, ready-made eh. And then yung factory, dito din natin gawin. Yung factory ng mga prefab na walls, kunyari out of bamboo ano ba? Ano tawag doon? Pressurized na ano, ang tawag doon. Boards, no? Slabs. Kuya, yung flooring, no? Hindi na kailangan marble. Kahit yung kugon nga lang dyan, ang dami-daming kugon dyan. Anihin natin lang. Okay, whatever na mga vegetative materials, then galingan natin. Hindi kaya, mismong bamboo. May technology naman yung bamboo. Giant bamboo, produce natin, yung excess natin, export natin. Pero dito na natin gawin. Finished product na, Filipino made. Boom. Tapos gagamitin na natin yung magiging wood paneling, no? O kaya flooring. Gawa tayo sa Damakal na bahay, doon mismo sa mga probinsya, nandun na rin yung nagtatrabaho, nandun yung pamilya, kumikita ka. Pinag-usapan nga namin, kung yun nga, sabi ni General kung yung Pilipino nga, 100, kaya nyo bang gumastos 100 piso araw-araw? 100. Imagine there are 30 million of us, o 100 million of us, bawat isa gastos sa 100 pesos. 100 million times 100. 100M. 100M Filipinos times 100. 1 trillion yun, araw-araw. Zero. O nga, no? Zero. Ay, billion, trillion. 10 trillion pala. Ulit 100 million, 4 na zero times 100. Million, 4 na zero. 1, 2, 3, 4. 10 billion araw-araw. Yan, 10 billion araw-araw. Million, 100 million, 10 billion araw-araw. Gastos ng bawat Pilipino 100. Yung iba dyan gumastos kayo 1,000, iba dyan gumastos ng 50, mag-average at 100 araw-araw. That's 10 billion a day. Ikot sa economy. Kasi pinagbilan mo, gagastusin din niya. Ikot. 10 billion a day in 1 month, that's how many? 300 billion, di ba? Not bad Consumer spending. We have to inspire consumer spending. You can inspire yung consumer spending pagka naayos mo yung mga moving parts. One is magkaroon ng income yung mga Pilipino. Maglagay ka ng industries. Yung industries, gagamitin mo. Pakikinabangan ng Pilipino. Example, steel mill. Yung mga home mga wood paneling para sa bahay. Gagawa tayo ng mga bahay sa Damakal. Ilan yung backlog natin? Yung pangako ni BBM, 6 na milyon na bahay. Gawa tayo 6 na milyon na bahay. Hindi yung pangako, gawin natin. Ilagay natin yung mga kinakailangan na industriya na makikinabang ang Pilipino, siya rin ang bibili ng bahay. Tingnan niyo yung ginawa ni Roosevelt. Depression yun Nagpagawa na sa Damakal na highway. Sino dadaan doon sa highway? Kotse. Kotse. Yung Ford, gawa sila na sa Damakal na Ford. Tapos, ginawa nila, production line. Tapos nun, mababa, $200 ang isa. Makaka-afford yung mga nagtatrabaho sa kalsada. Along that line, gawa tayo ng factories, bawat region, kikita yung Pilipino, hindi siya magdodroga, hindi siya magre-rebelde, kumikita siya, decent yung buhay, tapos nun, makaka-invest siya. Meanwhile, yung government may encourage spending, ibababa na natin yung VAT natin para more spending,
more kita. Yung ginagawa, pakinabangan ng bansa, ng mga Pilipino. Yung excess, export natin. It's really planning. The problem is yung ating mga officials, iniisip bulsa eh. Yun nun. Gawin yung Presidente Inday Sara. Gawin yung Presidente. May pag-asa tayo. Not sa ibang politiko. Okay. Lichen, good evening po, Kap Dado. Like po as always. Maraming salamat, Lichen. Thank you, Alan De La Cruz, magkasawa. Nimpartua, good evening, Kap Dado. Long live the SFGF and God bless you all. Maraming salamat. 2 oras na ako. Bicolano Makulit, hi. Bicolano Makulit, good evening, sir. Magandang gabi. Jose Randy Caberoy, hi. Lichen, please don't forget to like and share po. Thanks po, guys. Maraming salamat. 182 likes. And counting. Leti Moreno, good evening, Kap Dado. I hope the Philippines will return to normal like during the time of former President Duterte when there was plenty and the roads were not scary. O nga eh. Datating tayo doon. Lichen, hi. Renato Gilaran, thank you. Maybe Bis Jap, good evening, sir. Thank you. Basjen TV, hello everyone. Heidi Gutierrez, good evening, sir. Maraming salamat, Heidi. Andrea Olde, hi. Robert Ancog, hi. Susan Suwan, waving. Uy, meron mga troll Blue Lamanog, as always, maraming salamat. Love you. Thank you for being there. Benji, good evening, Sir Dado. Magandang gabi. Ramon Sito Magsalang, Solid Duterte. Ramon Sito Magsalang, almost convicted thief. Vivian Lagumbay, thank you. Good evening, sir. Watching from Kuwait. Kamusta sa mga taga-Kuwait? Ingat kayo. Betty Mateo, hi. Cesar Soberano, long live, Kap Dado. Thank you. Buhay pa naman. Push, Realtor, hello, Kap. Bibi Von, hi. Talaga sipag ni Blue Lambanog. Thank you, Tulungan nyo rin si Blue Lambanog. Nimpartua, Kap, the senators who will vote to impeach the BP are paid just like what happened to Justice Corona. Everything was paid for by the Pinoys. Ang iniisip ko nga dyan they will try to look for possible inconsistency o loopholes dun sa SALN tsaka sa bank transactions. And they will try to get somebody to be witness, pwedeng mga bank, inisip ko malabo bank managers o bank employees, yun yung yung hindi screen na malabo, mata ko. So yun yung hindi naman yung impeachable yung yung SALN, hindi naman impeachable yun. Nasabi na pinipili nila betrayal of public trust. Kung yun ang linyahan nila, betrayal of public trust, ang ibabalik ko, ano talaga betrayal of public trust? Di ba yung ginagawa nila betrayal of public trust? Sino ba may mga insertion? Sino ba nagsabi na yung pera kinokontrol ng 2 tao? Si Ko at saka si Romualdez. Ba't hanggang ngayon, nasa si Ko, nasa abroad, nasa si Romualdez. Kung seryoso si Marcos na itigil yung korupsyon na yan, yung nangyari, yung flood control scam na yan, ek-ek, dapat, meron na, may 1 taon na no? May 1 taon na. Kaya nga, here you are, one story after the other, teleserye na style. Abangan na susunod na kabanata. Umabot tayo doon sa Tuadcom. Meron tayo nun, tatandaan niyo yung Tuadcom? Binanatan sila, unang-una dito, yung na-involve na ako sa kaka-vlog ng is si Lorraine Badoy, love you Lorraine, and si Ka Eric, brother, kamusta na? Yung dalawa, nag-manifesto pa na yung mga PMAYER, nakipirma pa ako noon. So, bakit yung NTF-ELCAC binibira nitong mga makabayan black? So, tinitira sila. So, noon, ang tinanong pa nga lang doon is yung ilang bilyon na mali pa nga, di ba? 1.8 billion ba yun? Sabi, yung pala mali. 2 point something billion na travel allowance ng congressman. Kaya sila, duro-duro sila. Kinontempt yung dalawa. And then, nasundan ba? Tuadcom na akala mo wala kamatayan. Dire-diretso silang ganyan.
Kaya nga, nagsalita yung taong bayan. Hindi na naboto yung iba, di ba? Pero yung iba, nandiyan pa kasi nga yung COMELEC kakonsyaba nila. Well, dadating tayo sa panahon na maiko-correct natin lahat yan. What I am banking on is the resilience of the Filipino people, the courage of the Filipino people, the grit, no? Yung talagang tapang ba, raw courage ng Filipino people. Nasa dugo natin. Pero nasa dugo rin naman natin yung mapagpasensya, patient, and all that. Na kaya nga, nasa dugo rin natin yung kumakampi tayo doon sa underdog. Ngayon, underdog tayo. Tinatarantado tayong gobyerno. Kaya kampi-kampi tayo dapat. No? Tinitira ngayon Inday Sara na underdog. Pinagtutulungan no? May threat pa sa buhay niya. Tinitira. Impeachment, betrayal of public trust. As if sila, hindi sila bibitray ng public trust. Grabe sila. Tapos dito, wala sila ebidensya. Pero pinaproject talaga nila. So, I still believe that we will able to come out of this na the Filipino will come out of it definitely na mababago natin ang bansa natin. Nandiyan kayo, nandiyan kami, nandiyan tayong lahat. Nandiyan ang Inday Sara, nandiyan tayo. God designed it in such a way we have each other. Huwag niyo kakalimutan yon. We have each other. We will all stand up together. Yun yung doon. Just a matter of time. Now, yung mga nagrarally ngayon, ang tanong ko lang sa inyo, ano yung endgame nyo? Okay? Thank you, Blue Lamban. Alan Borlagdatan, maraming salamat. Thank you for that. Buti ka, makikita mo si Inday Sara. Alicia Sabala, Sara 2028 President. Kung merong eleksyon, kung paano kung wala? Paano kung pinero siyang in-impeach? Sara President 2026 ako. Blue Lambanog. Thank you. Emmy Picarda, good evening. Hi. Selanenias, tama ba? Boss, are you with us at the rally on Monday, July 27? Hindi ako, wala ako sa 27. Wala ako sa 27. Sa kayo magra-rally pala, no? Saan ang lugar ninyo ng rally? Hindi ako makakababa no? Ano yung endgame? Ano yung endgame? Tatapusin na ba? O uuwi pa rin? Yun hindi malinaw kasi ang endgame sa akin Clarissa Tubog said pero ready ako ready ako kung sinabi na evolution, ay nako, ready ako. Evolution nandiyan na. Ilang oras lang ba bumaba from my location pag sinabi yan na kahit nga hindi ako makasali dyan okay lang, di naman ako naghahabol ng ng sumikat, hindi. Ang sa akin I am doing my part, nagbablog ako, etc. And I have people to care for. Meron akong mga tao na hindi ko pwedeng basta-basta isapalangan. No? Kasi bibuhay din naman na sila Ayun, yun sa akin. Pero kung kinakailangan na at malinaw yung punto, na kung kayang ng iglesia, yung rally ng 27, tatapusin na ba ng iglesia? Yun yung ko. Tanong ko. Kung kaya isipin mo, alam niyo, iniisip ko mga kababayan lumabas ang iglesia, sa 27, milyon, 1 milyon. Tapos kung hindi pa rin matapos, Diyos ko, ewan ko nga yun yung question mark ko nga ano ba yung plano? Ano yung plano? Sabi nila, nag-usap-usap na raw yung mga leader hindi ko nga alam yung may rally nga buti kayo, sinasabi nyo meron 27 Alicia Sabala, it doesn't matter if it's cheap, just don't steal it, correct? Alicia Sabala, the corrupt will be shaken if Sara becomes president. I agree.
President is in prison. Alicia Sabala. We are poor, beautiful mind. Daming, troll Ruel Galon, hi. John Garcia, good evening and God bless Cap Dadon. Everyone, salamat. God bless the Filipino people. Maris Luz, we are all solid in Sara Duterte. Edith Maguliman. Nora Behasa, good evening po watching in Shanghai, China po. Solid Duterte po ako. Maraming salamat, Nora. Dasal lang kayo. John Garcia. The three NBI witnesses have no substance. They have no personal knowledge. Hearsay. I think their end game is to produce 16 judges who will co-convict. Not only 16. 16 is manipis eh. Pag kami bumaliktad dyan, talo na, di ba? I think 17, 18. Yan pananaw ko. Kung kaya pa nila 19 eh. Ngayon ang tanong, sino yung 18? Na? So ngayon may 13 sila. So bitin sila ng 3 para sa 16. Meron kayo idea kung sino yung 3, di ba? So more than that, sino pa yung idadagdag nila dyan? And habang tumatagal to at lalong lumilitaw yung mga sinasabi nila ebidensya, pwede nilang exerting kuno na ebidensya sa tapos testimonya and then yung pananakot o pera, baka may masway dyan towards the end. Kasi ang ano ko dyan, kunyari senator ako, kunyari lang senator, and then not guilty ako eh. Yung inclination ko, not guilty. Tapos kumbinsihin niyo ako through demonyo nga eh, kung kanino sila dadaan eh. Kunyari kapatid ko, kamag-anak ko, etc. O nanay ko, o whatever. O anak ko, o sabihin, guilty mo. Hindi, ganito, ganyan. No? Tapos may isang baka. Yoko. 2 baka. Hindi, kasi pagka ginilty mo, boom ko na. Na meron pang ano dyan, may isa pang angulo. Para hindi makonvict ang Inday Sara, para makwit, kailangan siyam na boto. Tama ba siyam? 2016 eh. So, 8. Siyam. Not convict na siya. Not guilty na siya sa siyam na boto. So, ang tanong, paano kung hindi siyam yung boto na not guilty? 4 lang. Tas all the rest abstain. So, ilan yung boto? 15. 15 yung guilty. 5 guilty. 5 not guilty. 20. 4 abstain. O yung 2 hindi nakaboto. 2 abstain. Anong yung resulta? Pipilit nila ngayon yung wala yung 16. Somewhere along the line, in the middle, biglang, boom ko na decide ang Senate judges. Whether constitutional or not, may decision. Guilty. 15 boto, 14 boto, ilan lang yung not guilty. So yun, ang nipis 24 minus 2. 22. There's a move na makaboto yung 2. So 23 ulit tayo, 24 ulit tayo. Kung totoo yun, or hindi totoo, hindi natin alam, 22 na lang, 22, 16 ang kailangan. So 6 na lang. 6. Sino yung 6? Na paano kung mag-abstain yung 2? 4 lang. So 16, pero guilty na yan okay na, wala na, guilty na. Paano kung 15 lang, 5 not guilty, 2 abstain. Wala na. And then, igigilty pa rin nila. Kasi majority banat nila. O kaya dahil sa ang senator mga 22 lang talaga, ang kailangan lang nila 14 o 15, ganon. Depende. Kung hindi natin alam kung ano yung magiging and then babagoy nila. Siguro part ng game plan nila is questionin sa Supreme Court ang Senate President. And let the defense o pro Duterte, pro Sara be the one to present it dun sa Supreme Court.
na hindi dapat si Chis Escudero ang Senate ang tawag doon, presiding judge. Hindi dapat siya, dapat Senate President. Paano kung somewhere in the coming days, sumagot ng Supreme Court, the Senate can do their own rules as an impeachment court. Putragis. Pag kayo nang lumabas, ginastify ng Supreme Court, not only justifying, pagka sinabi na the Senate sitting as an impeachment court can promulgate their own impeachment rules. That is consistent with the Constitution. Pwede nila i-bend the law kasi may character sila i-bend the law. Then, pwede na nilang justify niya ano ng Supreme Court na pwede si Escudero na umupo. So, in violation of the Constitution pero binend the law rin yung ano. So, pwede mangyari yon na justify nila. Yung boto hindi na 16. 20 na lang, 20 na, 22 na lang yung ano, divided by ano, sa 2/3 nga 15 boto nga lang kailangan mo. Oho. Patay, 15, hindi na 16. Pag kami nakuha na silang 15, 13 sila, dalawa na kailangan nila. Sino sa tingin yung dalawa? Pwede, di ba? Ang punto rito, why go through all that last year impeachment? Hindi nagtuloy. And then ngayon impeachment. Serious sila, dead serious sila, mawala Inday Sara. Last resort yung patayin. Then another resort is dayain. Pero ayaw nila noon. Hanggat mari. Baka mabulagta sila sa bilang So, ang ano, hindi siya makatakbo. Yun yung priority. Paano hindi makatakbo? Impeach mo. O kaya, kasuhan mo. Para hindi makatakbo. Yung dalawa, sinasalang na nila. Ayan, may sinabi pa kayo, ICC. Opa, kaya nga. Ngayon, hindi nila naintindihan is yung taong bayan, 57%. Revolusyon ng bagsak niyan talaga. Pipilit nila yan And in so doing, ang magpapalakas sa loob nila, AAP, PNP, NBI. Yung armado ng mga institusyon. Ngayon yung rally. Hanggang nagrarally ang taong bayan na umaasa AAP, PNP, NBI, babaliktad. And all the uniform services, babaliktad. Kakampi sa taong bayan. Question. Yun talaga plano? Yun ba yung plano? Aasa kayo, babaliktad? Mahirap yung plano na ganon. Kasi nandiyan na yung 1 milyon, 2 milyon, hindi bumaliktad. Uwi ang tao. Tapos magrarally ulit. Nandiyan na naman 1 milyon. 1 milyon. Nationwide na. Wala naman bumaliktad. Uwi na naman. Di ba yun yung design? Rally fatigue. Ubusin yung resources ninyo. Kung sino man yung nagpopondo ng mga rally, maubos yung resources and then nothing happens. Hanggang saan taong bayan? Wala na pag-asa sa Pilipinas talaga. Putang ng AAP yan. Putang ng PNP yan. Mura na lang. Mura. Meanwhile, yung leadership sa AAP tsaka sa PNP, looking the other way. Follow the Constitution. Uphold the Constitution. Follow the chain of command. We are professionals. Ayan ang yan. So I believe my way is better. Na? My way is better. And your way is better. Not my way. Ang ano ko. Maricel Boyser, good night everyone watching from Taiwan. Solid Duterte here of origin from Davao del Norte, Samal. Uy, maganda, taga Samal Good night Anita Ruinar. Thank you, Flox Bautista, they try. Maricel Boyser, you are right, Dado. Lisa Tanas is behind the conviction of BP Inday. Marlica said that the impeachment was cleared 2 months ago. Flox Bautista, they are very obvious. Ang problema doon, hindi kasi, when there is a person
na may tendency na walang puso para sa mga tao. Pag ikaw lulong ka sa kasamaan, there's that tendency na wala kang paki sa mga, you stop being a human. Wala ka ng paki. And when you do so, hindi mo na-appreciate yung ibang humans, yung ibang tao. Yun yung mali nila, yun yung ano nila undoing nila. Yun yung kakulangan nila. Hindi nila na-appreciate yung taong bayan. Pilit nila na tanggalin ng Sara Duterte na sinabi ko naman sa inyo, is a pattern of good leadership. Yun yung tinatanggal nila, yung may karakter. Paglalabang kayo. Pero dapat mga kababayan, ipaglaban nyo si Inday Sara. Ipaglaban natin si Inday Sara. Yun yun. Sa amin, pag nakita namin magaling yung captain, magaling yung major, colonel, general, pinaglalaban namin. Pinaglalaban namin. Because yun ang gusto namin. Kahit meron kaming follow the leader, mga ganon na doktrina, no? Hindi namin, gusto namin yung tao. Magaling eh. Tapos nun, inano lang, na pasama, kasi may mga naghahabol sa posisyon niya, yung ganon ba, siniraan. Gumagawa kami ng paraan para ipetisyon siya na ibalik. Iba nga, nag-aawol pa eh. Ibang sundalo. Ganun kamahal yung opisyal na nasa tama. Yun yung ano, psst, no. They're very obvious, tama. Marlon Bonggao. You're right, sir, and you hit the mark. Pandulan, Game Over, MJ, Celine, hi. Apollo Vlog, said I. Yung mga nagbablog, okay lang nakuha ninyo yung mga important na mga caption dito sa mga sinasabi, sa mga ano, sa vlog ko. Okay lang yan. Hindi naman ako hindi naman ako nag-tawag doon, ka-copyright. Pero pagka kunyari, troll kayo, okay, vlogger ka, gagamitin nyo para tirahin ako. Doon ko kaya ano yun. It's really stupid. In Bangag's mind, most Filipinos are idiots when the government syndicate is sane. Apollo Vlog, that's why we must take up arms to unite in the revolution. Yan ang ano, yan ang hinihintay ng ano ng gobyerno. May magsalita ng mga leader na, ito na tayo, mag-revolution na, yung ganon. And then, kakaso na sila. Yun. Kaya yun hinihintay nila, may rally, salita sa entablado, and then mag-aanuan na tayo, mag-revolution na tayo. Yun. Yun ang hinihintay nila pagkakamali ng mga leader. Edna Ogawa, good evening po, always watching from Tokyo. Maraming salamat. Ang iba naman, hinihintay yung mga tao mismo ang tumayo. Wala naman tatayong tao, wala leader. So, nag-iintayan ngayon. Ang gulo, no? Maricel Boyser is the one who's the boss. What's the news about Brownie? Retire or retire? Retire na siya. Ang ano dyan, expectin nyo, magkaroon ng position niya. Either, ewan ko kung anong magiging position ni Browner. Baka siguro, ano yan, ang pinaka-enjoying na position is maging ambassador. Ambassador, kunyari, kung nasaan sila may pera siguro. Maricel Boyser, rehire. Rodolfo Franco said, Victoriano Jr., you are great, sir. Maraming salamat. Heidi Ching. Uy, magandang gabi, Heidi. Good evening, sir. Everyone, stay safe. Thank you, Heidi, ha. Ingat ka lagi. Thank you sa suporta, ha. Mary Jane Elto ba? Mary Jane Elto. Good evening po, watching from Japan, Mary Jane ito. Thank you, Mary Jane. Thank you. Ingat kayo lagi. Nicasio, Bernardino, Tibbs, and fools have no conscience. Maricel Boyser. Loyalist crush, eat spicy vinegar and NPA just want to crash. Bongman na Lansan, sir, did you see Captain
Ong. Hindi, bakit? Ano meron? Fantenny. Good evening, Sir Dado. You didn't go live yesterday. I'm still waiting. Ay, maraming salamat. Hindi ako nag-live kagabi kasi masyadong na-busy kami. Si mother na nagkaroon ng sugat sa daliri, nahiwa, nagdugo na nagdugo. Hindi pwedeng ano, kaya na-busy. Tapos maraming mga ano. Total, sabi ko naman, marami naman vlogger, marami naman, yung content naman, pare-pareha. So, take your pick. Yun. Kapag gusto mag-vlog, ito, yung topic ko, at meron pa akong ibang topic sana. Gusto ko pang explain yung repercussion ng ano yun, Paxilica, no? Kasi may nagtanong Fanteni, hi. Erlinda Flores, hi. Ang sa akin, no, yung Paxilica, pagka, umikot ang gulong, we have to stop it, review it. Gusto ko makita ano ba yung usapan. Bakit 99 years? 50 years, 99 years. Detrimental to the interest of the Filipino people. Hukayin tayo ng kaya. Paano kung sa 10 taon pa lang, hinukay na lahat? Ano yung checks and balance? Marami. Bukas na lang yun, no? Erlinda Flores, hi. Heidi Ching, I agree, sir. You are thinking right before you do something wrong. I salute you, sir. Maraming salamat. Buhay ninyo yan, Kunyari ikaw, Heidi Ching, nandun ka. Ikaw. Heidi. Nandun ka sa Senado. Oh. Lulusob ka na. Nakita kita. Galit na galit ka, binaril na si Bato, bla bla, may nagsabi lang, nagkaroon ng putukan, na-assume nyo, pinatay si Bato, etc. Lusob na, gusto nyo, lusob. Kaya ako, nadinig ko yung mga PNP. Pagka ayaw magpasaway, arestuin nyo na. Ayoko ma-aresto kayo sinabihan ko yung official sa PNP, nabi ko. Hindi, walang arestuhin. Sabi yung ganun. Walang arestuhin. Bayaan nyo ako. Dahil nagsisigaw na ako ron. Ayaw magpapigil yung iba. Buti ikaw, nagpapigil ka na. Pero ang punto doon, paano ko na umabot yan. Alam nyo, mga Heidi, no? Kung meron 20,000 doon, yung tao, gusto kong pasukin yung Senado. And then defend Bato from inside. Kaya yung nakusap ko nga si Bato, sabi ko, Tabas, kumusta na? Nandito lang ako sa labas, ha? Thank you, sir. Tayo. Meron ba kayong mga gamit dyan? Mga ano? Wala, sir, Sabi nga. Okay, akala ko meron, Kasi kung meron, papasok na kami. At a-arbor na lang ako ng gamit para pandagdag ba sa security mo. Anyway, wala. Dito na lang ako sa labas. Patay kung patay. Kung alanganin ka dyan, lumabas ka dito, pagtanggol ka namin. Nung nandun ka din, ID. Di ba, pawala yung tao. Di ko pa sinabihan to si ID na umuwi, hindi pa uwi wala nang tao naubos na nga, wala na kay SFGF dun Aapat kami natira dun kaya nga sabi ko, ang bira to. Paano kung biglang nag-evolution bigla? Wala sabi ko, wala nang tao rito Sanabihan ako na security ko Sir, uwi na tayo, sir. Delikado ka dito. Delikado ka rito. Uwi na tayo, sir. Sir, tignan mo, sir. Ilang libo yung pulis. Aapat tayo. Nag-uwi ang lahat putang ina kasi. Nasaan na yung mga tao? Tapos lulusob. Tayo lang tarantado. Tapos yung mga tao kinabukasan gusto na lumusob na. Yan na. Pinapigil ko. Anong ka? Wala nga kay kagabi. Wala na. Nag-uwian yung mga tapakapagod na nga raw. Sabi ko, sige, magpalitan na lang ba? Wala. Nag-uwian yung mga tapagod. So, hindi serious yung mga tao. Hindi serious. Not only yung sa amin, but sa ibang grupo. Pagod na rin alas 2 na madaling araw, alas 2:30, lumabas si Bato. Kakaalis ko lang ng alas 2. Kaya tuloy. No. Sinabihan ako kasi ng mga kasama ko na, sir, delikado tayo dito, sir. Delikado. Pwede tayong ganyanin
Ay ko nga, no. Eh, inisip ko, not my security, but yung mga tao. Mga tao ko. Ganun lagi consideration ko. Not me. I can stay there until morning. Eh. Nandiyan naman si Heidi. Eh. I can stay there until morning. But yung mga tao ko, kasi pagka may nangyari sa akin, may mangyari rin sa kanila. That's how we protect each other. I listen. So yan, yun yung ano. Akala ko naman kasi, sinabihan ko yung iba, sige, okay lang, umuwi kayo para bukas, agahan nyo. Yan. Hindi, kumonte yung iba eh. Inatulog na yata yung iba, lumipat pa doon sa kabila. Kaya nga, mahirap yung ganyan. Mahirap yung ganyan. Hindi kasi maliwanag eh. Ano yung game plan? If the game plan there was dumami yung tao, pasukin yung Senado, tapusin, ayun. Malinaw, di ba? Kung ang game plan ko na, punuin yung EDSA, tapos nun, make declarations, malinaw. Kung ang game plan is, lusubin yung Malacanang, ayoko, may mamamatay, I don't want to be responsible, matatandaan ko yan na may namatay dahil sa akin. Ayoko. Yan, kaya may mga, ilang beses na ako sinabihan ng mga leader, last year pa, may mga nagsasabi sa akin, na, Kap, totoo na to, lulusubin namin yung Malacanang. Sama kayo, sir. Sabi gano'n sa akin. Bahala kayo, hindi ako sasama. Kahit sabihin duwag ako, hindi naman ako duwag. Ilang beses ko napatunayan na matapang ako eh. Hindi ako duwag. Nag-iisip ako. Duwag-duwag. Iba eh, wala kayo sa Pilipinas. Iba nga, wala sa Pilipinas. Tapang-tapang. Lusubin na Ayan, live ulit. Ginugurgur na naman ako. Lusubin na Malacanang. Hindi na. Bira. Wala kasi kayo dito. Ayoko na may mamamatay pang Pilipino. Galit na nga tayo. May namamatay sa mga blood control na yan. O sa mga sakit-sakit sa ospital. Mas masama yung may mamamatay sa mga rally natin. Di ba? Tapos sasabihin ng iba, collateral damage. Pangit eh. Kaya tayo nagrarally, gusto natin baguhin yung Pilipinas. Kaya lalahok yung iba, gusto rin nilang baguhin. Hindi yung mamatay sila para maranasan din na. They want to be part of change. Yung patay kung patay, it's just a battle cry. Parang pampatapang. Pero if I am to be the one na masusunod, ayoko na may mamatay na Pilipino. Okay lang yung mamatay dyan, yung mga magnanakaw, okay lang. I'd rather have a thousand na tao, and then we make a position. What is our position? May bigat yun. I'd rather have na thousand. We can defend ourselves. Disperse, subukan nyo. Yung ganon. We can fight you. Yung ganon. Evolution na. We want to evolve from a caterpillar, ugly caterpillar, to a beautiful butterfly. Kung ako masunod, yun yung akin. Thousand. And tapusin natin. Make declaration. We're putting everyone under arrest. Ganun ba? Hindi, putang ina, di kami uwi dito, tangina ninyo. Tarantado kayo, tapang nyo. Sige, subukan natin. We're taking command of the AFP tsaka PNP. Pag hindi kayo umuwi, hindi kayo sumali sa taong bayan, disbanded kayo. We're creating a new one. Lahat ng gusto mag-AFP tsaka PNP, sign up. Puta na ganon. Ngayon yung matitino dyan, sumali kayo sa amin. Ganon. Declarations. And we have 20 declarations already prepared. Mamatay ako, meron magde-declare. Meron magde-declare na iba. Sunod-sunod. Meron bang ganon yung ibang grupo? Wala. Walang katapusan eh. Rally. Nandiyan yung tao, milyon. 100,000. Balak nyo umuwi eh. Magpapakita kayo, sisigaw-sigaw ganon. Ang tokwa. And then what? Di ba ek-ekan yun? Kaganunan yun? Nandiyan yung tao, you declare. Gusto mo mangyari. We, the sovereign Filipino people. Putang. Yun yung sa akin. Takutan tayo. Sige, takutan tayo. We, the sovereign Filipino people. Tangina, sino susunod? Masusunod dito.
Kayo o kami. All government authority emanates from the people. Tangina ninyo, gago kayo, bendalo kayo, nakaw kayo, tarantado kayo, susundin namin kayo, gago. Binababoy nyo kami. Binababoy nyo si Inday Sara. Sasabihin nyo, killer. Merong pattern of violence. Tangina nyo. Gusto nyo makakita ng violence. Lahat ng may violin. Magtugtog kayo. Kanya-kanya dala ng violin. Di ba? Kaya, tutugtog pa natin yung di ba yung yung sa True Lies. Di ba? Yung waltz. Di ba? Yun yung magdala tayo kanya-kanyang violin. No? Iba magdala ng ng bass drum. Iba magdala mag-symphony tayo. Isang tugtog. Isang kumpas. Tanananan, di ba? Beethoven. Tanananan. 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 Tananan. Tanananan. Tanginan nyo. Tinininin. Ganun. Parang si Raulo, no? There's no analogy. Tanananan. Di ba? Natakot sila ngayon. Declaration, sila matakot. We the sovereign Filipino people. Pero yung milyon-milyon nandyan, daan libo. And then, wala rin. Tatawanan lang kayo ni BBM. Ako, ayoko na tinatawanan ako eh. Kayo ba, hindi kayo nagsasawan, tinatawanan kayo ng tarantado? Tinatawanan kayo ng bangag? Tinatawanan kayo ng putang ng mga maleta boys na yan? Ng sindikato na yan? Tinatawanan kayo ng mga drug lord? Tinatawanan tayo ng mga putragis na mga yan, mga bendalo? Akin, gusto ko ako yung tumatawa. Tayo yung tumatawa. Kasi isang declaration yan. Lahat kayo terminated, lahat kayo under arrest. Tangina ninyo. Pagka nakita niyo sa airport o sa pantalan, puta, huliin nyo. Pagka nanlaban, bambuhin nyo. Huwag nyo papatayin. Huwag nyo papatayin. Magagalit ako sa inyo. Hulihin, dalhin sa pinakamalapit na presinto, mga pulis. Ite-turn over sa inyo, may resibo na itong tao na to, si Congressman so and so, tinurn over ko, ako, pangalan, pirmado. Screenshot, padala. May resibo. Why? Because, bigyan ko na reward later on yan. May resibo. Tapos na, puta na. Kita mo, ang tuloy na huli lahat niyan eh. Lahat man niya gustong tumakas. Huwag kayo magsusunog. Walang magsusunog. No? Bebenta natin yung mga bahay niyan. Huwag niyo susunugin. Because we need the money. Bangkarote nga eh. So, there's got to be a better way. Hindi, utak ang gagamitin, hindi yung... kung gagamitin mo yung silakbo ng damdamin, gusto mong patayin lahat yan eh. Paano natin marirecover lahat na ninakaw ng mga yan kung patayin ng mga yan? Kaya nga yung sinasabi ni Inday Sara, hindi totoo yun. Na may nakausap na siya, na patayin yung mga yan. Paano natin marirecover yung mga ninakaw ng mga yan kung patay na yung mga yan? When Inday Sara becomes a saint, and then these people, these criminals, wala na. Patay din sila. Pinapatay sila ni Inday. May killer. Hindi natin alam kung magkano binayad sa assassin. Ngayon ang inaano nila, magkano daw naging bayaran. Wala sila ebidensya. One-on-one nga. It's her word against the word of this person. Walang ibang witness. So anything outside that, hearsay. Hearsay. Kaya may witness. Sinabi, itong tao na to, sinabi, kinausap siya ni Inday Sara. Anong sabi doon? Yung tao na to? Hearsay. Nagyayabang to eh. Kinausap daw siya ni Inday Sara, patayin daw si Marcos. Ebidensya, sasabihin nila. Dalawa lang dyan ang ito tsaka ito. Pag sinabi nito, laban dito. Sinabi nito, hindi ko kausap yung gago, hindi ko kilala yan. Tapos, wala ang kaso. Lawyer si Inday eh. Lawyer. Sa korte nga, hindi pa dyan. One-on-one eh. One-on-one.
It's your statement against that statement unless there's any evidence like video, cellphone, ganon. Wala. Pwede mo i-challenge kung may video AI. Walang malinis si Inday, hindi nila kayang Kaya nga wala silang kaya nga titirahin nila si Inday dun sa bank statement at saka dun sa SALIN. Kaya yung ginawa kito, Corona. Ang problema dyan, yung Senate Impeachment Court, hostile yung mga judge Hindi na, sinasabi lang. Di ba kaplastika sinasabi nila, mga banat sila ng banat. Wala, hindi sila bias. May bias. May bias talaga. Hindi mo maiwasan yung may bias talaga lahat. Pro Duterte, pro Marcos, May bias lahat. Kaya nga, kalokohan yung impeachment talaga. Tanggalin natin sa konstitusyon natin. Kalokohan yan. It's a waste of money. Because the result can be controlled. Can be predicted. It's political. So kung control ko yung pera ng gobyerno, ako yung chief executive, control ko yung Congress, papanik yung impeachment, binayaran ko $100 million lang, tapos 250 million, 257, 64 billion. Putang ina, last year pa, 32 billion. Doon pa lang, 100 billion na. Yung mga pag ginastos doon sa mga hearing na yan. Pagpanik sa Senado, 25 million isang araw, 92 days. Puta mga ilan yun? Billion din yun, di ba? Paano na? So, dang milyon yun. So, paano? Yung baka sa Senado, sa mga boto. Kaya nga, give and take, you spend 100 billion out of it, and then you're running after 120 million case. Betrayal of public trust. What is betrayal of public trust? Itong mga tarantadon to sa Senado, Presidente, Cabinet Secretaries, and then ito. Simple lang doon, mga kababayan. We impeach them all. We impeach them.